Pagkauwi nga ng aking batang maliit galing sa kanyang tita ay iniwan ko nga lang siya saglit dito sa salas dahil maliligo nga ako. Tapos pagbalik ko ay eto nga at ganito na naman at nagkalat na naman. Hindi pa nga din ako nakakapagligpit ng mga kalat sa lamesa, eto nga at nagdagdag na naman siya ng kalat. Pumupunta kasi siya sa kanyang tita dahil si tita nga niya nagpapaligo sa kanya at hindi ko nga siya kayang paliguan dahil nahihirapan na nga akong yumuko. Minsan naman kapag pinapaliguan ko siya ay nakaupo nga ako kaso nga lang hindi ko nga naaayos ang pagpapaligo sa kanya. Tapos maya-maya nga lang ay umuwi na din siya at eksakto nga din at maliligo na ako. Sabi ko nga sa kanya dito lang siya sa salas at wag nga siyang makulit. Tapos na bored siguro sa pag-aantay sa akin kaya iyan pinakailaman na naman ang mga gamit ni baby. Ayaw pa nga niyang ipaligpit sa akin pero sabi ko nga doon na nga kami sa kwarto at doon na din siya maglaro dahil hihiga na nga ako. Napapayag ko din naman siya dahil sabi ko nga ay iiwan ko siya dito sa salas at isasarado ko nga ang pinto ng kwarto. Tinulungan niya din naman ako sa pagliligpit kaso doon niya nga din itinambak sa kwarto. Pati nga itong mga damit na binigay para kay baby ay ikinalat nga din niya. Kaya ang hirap talaga kapag may mga pakalat-kalat kang gamit dito sa labas dahil pakikialaman talaga yan itong aking batang maliit. Buti na nga lang hindi niya pinapakailaman itong nasa drawer at itong mga diaper ni baby. Kaya kaysa mayat maya ako magligpit ay itinabi ko na nga lang dun sa hindi niya nga maaabot. At para maging maaliwalas naman dito sa salas ay inalis ko na nga itong mga karton na iniipon ng panganay ko dito sa ilalim ng lamesang maliit. Hindi ko nga alam kung anong gagawin niya dyan. Nung isang araw ko pa nga yan pinapaligpit sa kanya kaso ayaw niya nga dahil iniipon niya nga daw. Kaso nga lang ang pangit talaga tingnan dito sa loob kaya inilabas ko na nga din at itinabi ko na nga lang. Ang sikip-sikip na nga dito sa salas tapos kung ano pang ang mga pinagtatatambak ng mga anak ko. At nung maalis ko na nga ang mga nakatambak ditong karton ay nag-iba-iba na nga at umaliwalas na ulit. Pagkatapos ko nga magligpit ng kaunting kalat ay naisipan ko na nga buksan itong parcel ko para naman mabawas-bawasan ang nakapatong dito sa ibabaw ng ref. Tapos yung isa ay sa isang araw ko na nga lang bubuksan dahil kailangan ko talaga yun gawa ng magandang video. At dahil breastfeeding mom nga ako, ay bumili na nga ako nitong maternity bra para nga hindi na ako mahirapan kapag magpapa-breastfeed nga ako. Hindi na nga ako mahihirapan kapag magpapa-breastfeed dahil tatanggalin nga lang itong parang pinaka-padding tapos pwede na nga magpadudo ng baby. Hindi kagaya sa nakasanayan nating bra na talaga namang struggle. Nagustuhan ko nga ito dahil napakaganda nga ng tela niya at napaka-comfy pa nga niyang isuot. Pinili ko talaga ang walang wire dahil ayaw ko talaga magsuot ng bra na may wire. Kaya kung kagaya kita na breastfeeding mom, ay nako bumili ka na din ng ganitong bra. Tapos nagpapabili na nga sa akin ng tsinelas ang panganay ko at Crocs nga daw ang gusto niya kaya ito at binilahan ko na nga din. At kapag bibili talaga ako ng mga gamit nila, mapadamit, sapatos, tsinelas ay palaging ang twinning ang binibili ko. Nauuso nga ang kuromi ngayon kaya kuromi nga ang napili kong style. Tapos eto nga at sinukat na nitong aking batang maliit at grabe tuwang-tuwa na naman ang aking batang maliit. Syempre pati ang nanay ay tuwang-tuwa. Sino ba namang hindi matutuwa kapag nabibilhan mo ng mga ganitong bagay ang mga anak mo? Simpleng bagay man sa iba pero para sa akin ay napakalaking bagay na yan. Dahil nung bata pa nga ako ay hindi ko naman masyadong nararanasan yung mga ganyan.